Hello, kumusta kayo ngayon? This is Roan Joy. So now we're live. Ang topic natin for today is kung ano yung ipopost mo sa social media. Kung ano yung content na pwede mong ipost para ma-attract yung prospects mo at kusa silang mag-inquire sa pinopromote mong business. So, nakita ko ang daming nag-comment sa post ko regarding dun sa training na yan. Marami nag-request. So, ito na yung live video natin, i-share ko sa inyo yung natutunan ko para ma-attract yung mga prospect ko sa akin na kung saan lumapit. Etong training na to, binayaran ko pa tong training na to para mapag-aralan ko lang to at may apply ko sa sarili kong online business at ituturo ko sa inyo ng libre yun para magamit nyo to sa existing online business nyo kung meron kang sariling network marketing or may online business ka na pinopromote sa internet. So, itong training na to ang perfect para magamit mo sa pagpapromote mo sa internet. So, antayin lang natin mga attendees natin na nakapasok sa live event natin. I-share ko lang. Share ko lang ang ating live. Yan. So, make sure na i-share mo din tong live video natin para makatulong din tayo sa mga kapwa nating marketers sa internet. Yan. Share ko lang sa ating group page. Then, tapusin mo tong video na to. Malaking tulong talaga to sa'yo sa pagpapromote mo ng business. Then, after ng video na to, meron akong i-share sa'yo na free video kung paano i-automate yung business mo, kung paano ka makakapag-start ng sarili mong online business, kung gusto mong mas magkaroon ng time freedom at kumita ng pera sa internet kahit nasa bahay ka lang. So, i-share ko yan mamaya after ng video na to. Share ko lang sa group page natin. So, yan. Start na tayo. Meron akong 3 steps or 3 questions para masagot yung tanong ng mga prospect mo, yung mga problems nila, para ma-target mo sila. 3 questions to identify your target market. So, ito, magagamit mo to para malaman mo kung sino yung mga target market mo, yung mga prospect na dapat mo lang i-attract dun sa pinopromote mo. Hindi yung promote ka lang ng promote ng business mo, pinopromote mo yung business mo sa lahat ng tao, sa lahat ng friends mo sa Facebook. Sabi nga nila, if you're marketing to all people, you are marketing to no one. So,
wala kang na-market kung i-market mo lang yung products mo sa lahat ng tao. So, make sure na kilala mo yung target market mo na popromotan mo lang ng business opportunity mo. Or kung may pinopromote kang MLM, di ba ayaw na ng iba na inaalok sila ng network marketing or of business opportunity. So, ang i-attract lang natin is yung mga like-minded person na may katulad ng desire mo. Kung ano yung nakita mo sa business mo, so sila yung taong ma-attract mo rin para mas madali mo sila ma-close into sales. So, ito yung 3 question. So, make sure na kumuha ka ng ballpen at papel, isulat mo itong question na to. Ito makakatulong to para ma-identify mo yung target market mo. Number 1, ano ba nagagawa ng offer mo? Anong nagagawa ng offer mo? Yung pinopromote mo. So, sulat mo yan. Ano yung benefits nung ino-offer mo? Ano sa tingin mo yung maitutulong nito sa mga prospects mo? Yan. Kapag alam mo yan, alam mo yung benefits, yung maitutulong na offer mo, or kung business opportunity man yan, or products, dapat alam mo yun. Para, ito yung makikita ng mga prospects mo. Ito yung benefits na i-offer mo sa prospect mo. So, yan. Sagutan mo yan. Ano yung nagagawa ng offer mo. Number 2, anong nararanasan nilang problema habang hindi pa nila nagagamit or binibili yung offer mo. So, ano yung problema ng mga prospect mo na sa tingin mo, ang produkto mo ang magiging solusyon sa problema nila. So, mag-brainstorm ka, ano yung sa tingin mo problema ng mga prospect mo na meron ka, na meron yung products mo or yung business opportunity, ano yung problem na pwede mong isolve sa mga prospect mo habang hindi pa nila binibili yung offer mo. So, yan, make sure na isulat mo yan. Number 3, anong ginhawa ang nararanasan nila kapag na-solve ang problems nila dahil binili na nila yung offer mo. So, yan, isulat mo yan. Ano yung sa tingin mo mararanasan ng prospect mo? Ano sa tingin mo yung mararanasan ng prospect mo pag nabili niya na yung products mo? Ano yung sa tingin mong masosolve mo kapag binili na ng prospect mo yung product mo? So, ayan. Review lang tayo. Number 1, ano yung nagagawa ng offer mo? Halimbawa, business opportunity ang pinopromote mo, offer mo. Ang or online business. Ang pinaka-benefits nun siguro, magkakaroon sila ng time freedom or makakapag business na sila kahit nasa bahay lang. Kung halimbawa automated yung business mo, ay itong business mo ay makakatulong sa kanila para kumita ng pera sa internet, halimbawa ganon. Or kung products mo naman pampapayat, weight loss product, so ano yung nagagawa nung offer mo? So halimbawa, makakatulong yung offer mo para matulungan silang yung mga matataba na pumayat in just one month, ganon. Kunyari, yun ang nagagawa ng offer mo. In just 1 month. Problema. Kung halimbawa, ang problema ng ngayong summer, nahihirapan silang mag-swimsuit. Ganon. Nahihirapan silang magkaroon ng magandang body figure. Halimbawa, yun yung problema nila. Tsaka, nahihiya sila sa katawan nila dahil ganon yung figure nila. Parang nawawala yung self-confidence nila. Yun yung mga problema ng prospect mo. O kaya naman, problema ng prospect mo in terms of business opportunity. Nahihirapan sila mag-promote, hindi nila alam kung paano mag-start ng sarili nilang online business. Yung mga ganun. Basta mag-brainstorm ka kung ano yung problema ng mga prospect mo na sa tingin mong
products mo ang magiging solusyon. Then number 3, anong ginhawa ang mararanasan nila kapag binili nila yung offer mo. So yun, kailangan alamin mo yun kung ano yung magiging end result, yung ginhawa na mararanasan nila kapag binili nila yung binibenta mo yung offer mo. Yun lang, sa tatlo na yun, kapag naparealize mo sa prospect mo yung benefits, mas pinakita mo sa kanila yung value nung pinopromote mo, yung products mo, talagang meron at merong prospect na kusang bibili sa'yo, lalapit sa'yo para mag-inquire at bumili ng pinopromote mo. Yun lang, kailangan alamin mo kung ano yung problema ng prospect mo. So, kaya nga tayo nagbi-business, diba, para masolusyonan yung problema ng mga tao. Para makapag-provide tayo ng value sa mga tao at matulungan natin sila sa problema nila. So, alam naman natin, diba, yung mga business owners, solution provider talaga sila. Nagpo-provide sila ng solution sa problema ng mga tao, kaya kumikita sila ng malaking pera. So, halimbawa, as a marketer, yung binibenta mo is gadget. Halimbawa, gadget. Dati, wala pang gadget. Hirap yung mga tao na makipag-communicate. Dati, ang ginagawa lang nila is nagpapadala ng mga sulat or sulat para mapadala sa mga friends and relatives nila yung mensahe nila. Dati sulat lang ang pinapadala nila. Pero ngayon, in just one click, naging solution provider si Facebook tsaka yung email para makapag-communicate yung mga tao ng mabilis. So, yun pa lang, solution na yun sa problema ng mga tao. Problema ng mga tao dati, hindi sila makapag-connect sa mga friends and relatives nila. Mahirap silang makausap yung mga friends and relative nila. So ngayon, ang solusyon ni Facebook tsaka yung mga email is makapag-communicate yung mga tao ng mas mabilis gamit ang internet nang hindi nila kailangan mag-antay pa ng matagal para antayin yung mga messages ng mga tao. So yun, kailangan lagi tayong solution provider sa mga prospects natin. At hindi tayo puro offer lang, puro promote, puro spam sa Facebook, tapos puro message sa lahat ng friends natin na ito, meron akong ganitong pinopromote na business. Meron nga sa akin nag-offer Ang tanong niya, sabi niya sa akin, nagbebenta kasi siya ng pampapayat. Tapos ang sabi niya, gusto mo ba magpapayat, ate? Gusto mo ng pampapayat? Hindi niya ba nakikita yung profile ko? Ang payat-payat ko, hindi naman ako mataba. So, parang insulto dahil hindi naman ako mataba. Bakit niya ako ino-ofera ng pampapayat niyang product? So, mali yung pagpo-promote niya. Mali yung pagta-target niya ng market niya. So, kailangan make sure na alam mo yung target market mo. Kung sino lang yung taong popromotan mo. So, kapag ganun ang ginawa mo, iiwasan ka ng mga prospect mo, hindi ka kakausapin, sisinzone ka lang kapag ganun yung pagpopromote mo. So, aminin mo man o hindi, ganun ang karaniwang ginagawa talaga ng mga tao ngayon sa internet. Inaabuso nila yung Facebook, nag-i-spam sila. Kaya, parang negative yung mga tao sa mga business opportunity, mga online business. So, dahil sa maling pagpopromote nila. At ito pa, yung isi-share ko sa inyo is yung mga pinopost ko, yung content na pinopost ko para ma-attract yung mga prospect ko. Mag-connect lang yan Sa content na pinopost ko sa Facebook, tina-target ko rin yung problema nila. Problema ng mga prospect ko. Iniisip ko yung problema na nararanasan nila. Tapos, nagbibigay ako ng solusyon. Ito example. Pakita ko yung post ko dito sa Facebook ko. Napaka-powerful nitong ginawa ko kanina.